Bahagyahong humina ang habagat o southwest monsoon pero magpapaulan pa rin po ito sa kanlurang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ho ng Visayas. Samantalang ang tropical storm o bagyo na nasa labas ng ating par ay mas bumaba pa o lumiit ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Naglabas din ang pag-asa ng tropical cyclone threat potential at aalamin ho natin yan. Pero bago ho natin simulan, huwag niyong kakalimutan syempre na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel para mas marami ho makapanood sa latest update natin. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster, tagapaghatid ng balita ngayong araw po ng Martes, August 11, 2026. Ngayon, alamin muna natin, ito pong habagat ay nagkakaroon na ng paghina. Nangyari ho kasi ito simula na mag-exit kahapon o lumayo na itong Typhoon Dolphin sa ating monitoring system. Tulad na aking sinabi, ang habagat naman ay hihina ng hihina kapag walang malakas na bagyo na nakapalibot po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero take note, meron pa rin ho tayong heavy rainfall warning na nakakaapekto sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, sundan muna natin at tignan muna natin ito pong bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility dahil kailangan po natin malaman kung ito ba'y magkakaroon ng pagpasok at kung lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon. Sa pinaka-latest na update po na inilabas ho ng Pag-asa, ito pong tropical storm Phalo na nasa labas po ng ating bansa ay meron po sa ngayon na lokasyon na 2,765 kilometers east of extreme northern Luzon. Tinataglay po ang hangin na umaabot po sa 75 kilometers per hour at ang pagbugso niya ho ay umaabot naman po sa 90 kilometers per hour. Meron pong pagkilos pa eastward sa bilis na 35 kilometers per hour. Kung mapapansin ho ninyo, medyo mabilis ang pagkilos nito pero consistent ito sa pagiging tropical storm. Dinoble check po natin ito doon sa ating tropical cyclone threat potential sa advanced weather system at nakita ho na itong bagyong Phalo, international name po, ay hindi lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon. Saglit kong ipaliwanag para hindi maguluhan ng ating mga kababayan. Phalo, international name, kahit anong letra nabubuo ho dyan. Pero kapag yan ay nagkaroon ng pagkakataon na pumasok, wag naman sana, sa ating Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin ho yang bagyong Neneng. At ngayon din sa inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential, ito yung sinasabi ko na malabo ito o mababa ang tsansa na pumasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Nandiyan po sa ating monitoring screen, medyo maliit, no, pero makikita nyo naman ho, explain ko na lamang po. Sa pagitan ho ng August 11 hanggang August 16, hindi po nakikita na papasok sa PAR etong tropical storm o bagyo na nasa labas ng ating PAR. Pero merong development ng cloud cluster o banta ng low pressure area na mabubuo sa loob mismo ng ating PAR. Pero low chance naman yung category. Nandyan po mismo, meron ho tayong source and galing ho yan sa Pag-asa. Sa pagitan naman po ng August 17 hanggang sa 23, may mabubuong panibagong LPA sa may kanlurang bahagi ng ating bansa and then meron pang isa dito sa may bandang silangan. So lahat naman po ng mga LPA na yan ay nasa low chance ang category at kailangan nating i-monitor yan time to time dahil pwede hong magbago yan, pwedeng maging medium chance na LPA at pwede rin pong malusaw. Sa ngayon naman, ito naman pong habagat, alamin na natin ngayon kung bakit patuloy pa rin nagpapaulan kahit nga po nakalayo na ito nga pong bagyong Dolphin sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa pinaka-latest na update po natin, alamin natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition. Ito ho yung mga lugar na apektado ngayon ng habagat. Medyo marami pa rin yung mga lugar. So pagtiyagaan nyo po yung mga lugar na aking sasabihin, pakinggan nyo hong mabuti. Sa area pa rin po ng Metro Manila, kasama ho ang La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, kasama ho ang Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, ang parte ho ng Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay patuloy pa rin po makakaranas ng tinatawag natin na occasional rains o yung mayat mayang mga pag-uulan na minsan ihinto and then pagkatapos ng ilang oras uulan na naman ho yung bumubugso ho, no, dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Tulad na aking sinabi, ang habagat ay medyo humila na. Nawala na po yung mga lugar na nakataas sa red warning at ngayon nasa orange and yellow warning na lamang po yung mga lugar na apektado ho ng habagat.
Sa area po ng Western Visayas, the rest po ng Ilocos Region, the rest po ng Cordillera Administrative Region, kasama po ang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, the rest po ng Mimaropa, the rest ng Central Luzon at Calabarzon ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon. Kapag ito pong habagat ay may kasamang mga thunderstorms, nasasamahan niya ng mga local thunderstorms na ating ine-explain po sa inyo dahil may kasamang pagkulog po at pagkidlat. Yung mga lugar na yan, lagi kong sinasabihan, mga low-lying areas, kinakailangan magdoble ingat dahil po kahit medyo humina ng habagat, ay tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uulan yan. Halos same pa rin po kahapon, pero hindi na po ganoon kalakas. Sa area naman po ng bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, mag-ingat din sa banta ng mga localized thunderstorms. And ngayon, nakikita natin medyo nagkakaroon na ng mga pag-uulan dulot ng local thunderstorms sa parte ho ng Mindanao. Kaya kinakailangan mag-ingat lalo na ho sa bandang hapon ho at sa gabi. Ngayon naman, itong habagat ho, ay tatagal pa po hanggang sa 3rd week po ng August. Ibig sabihin, by next week pa ito mananatili at magpapaulan po sa ating Philippine Area of Responsibility, especially sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Pero take note, hindi na po ito kasing lakas po nung una. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang habagat naman hihina po yan basta walang malakas na bagyo na papasok sa ating par kahit sa labas na magti-trigger para po ito lumakas. Ganito po ang nangyayari. Ang habagat, stay lamang siya sa kanyang kondisyon at ito naman hihina ng hihina kapag walang mga bagyo. And then kapag humina po ang habagat, mangyayari po yung tinatawag natin na monsoon break. Ang monsoon break, pansamantalang paghina at pagkawala ho ng habagat. Kapag sa monsoon break tayo, papasok naman po ang malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko o eto naman pong easterlies. Ngayon, marami nagtaka, etong habagat daw bakit may kasamang mga malalakas ho na hangin. Actually, eto pong tinatawag natin na habagat o southwest monsoon ay malakas na hangin na nanggagaling po sa West Philippine Sea o Indian Ocean na minsan nagbibigay ng malinsangan po na panahon. Ganun po yun dahil sa moisture po na nanggagaling dyan po sa West Philippine Sea o Indian Ocean. Ganito po para mas maunawaan ho natin. Ito pong habagat o southwest monsoon kapag ka na-enhance, lumalakas po ang hangin sa 35 to 50 kilometers per hour. At kapag bumugso naman yan, mapapansin naman natin bumubugso yung habagat. Parang bagyo pong epekto. Umaabot yan sa 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin. Mas malakas pa po ito sa signal number 1 na bagyo kapag ka bumugso. Pero ang kaibahan naman, ang habagat o southwest monsoon, napakalawak kapag hinatak po yan. Nai-spread out yan sa Luzon, Visayas, minsan inaabot pa ang bahagi ho ng Mindanao. Ang ulan naman po na meron sa habagat ay inaabot ng 5 hanggang 7 araw. Hindi kagaya ng mga bagyo, mga tropical depression, tropical storm, 2 hanggang 3 araw lamang po nagpapaulan. At minsan nga po ang mga bagyo, kahit nasa loob ng ating par, hindi natin nararamdaman. Tulad ng mga nakarang mga bagyo, nagtataka ho tayo. May super typhoon, merong mga bagyo, pero mainit ang panahon. Pero iba po ang habagat. Sa mga bagyo, saglit lamang yan, pero ang habagat sobra ho talaga yung nagtatagal. Ngayon naman po, bakit daw po aabot ng hanggang sa 3rd week po ng August etong epekto ng habagat nakalayo na nga po etong Typhoon Dolphin. Sa may bandang silangan, kung makikita ho ninyo, nandyan po ang banta ng tropical storm Phalo. At meron ding isang tropical storm pa na tinatawag na Chanhom. Puro international name po yung binabanggit ko. So wag po tayong malilito mga kababayan dahil yan po ay iba't ibang mga pangalan. Kapag yung mga bagyo na yan pumasok, magiging bagyong Neneng, magiging bagyong Obet, yan po yung pagkakasunod-sunod. Ngayon naman, ibigay ko po sa inyo yung mga kategorya ng mga bagyo para madali nating malaman. Hindi kasi yung pag sinabing bagyo malakas na agad, nakakatakot na. Hindi naman natin actually dapat katakutan yung mga bagyo. Bagkos, kailangan lang natin maging handa. Ito po, pagka-category 1 po, yan po yung tropical depression. Mahinang klase lamang po ng bagyo na merong lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Ang category 1 natin, yung bugso ng habagat o southwest monsoon, mas malakas pa po. Kaya kinakailangan mag-ingat pa rin po tayo. Ang
Category 2 naman natin ay meron pong lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Tropical storm category. Ang category 3 naman, severe tropical storm, meron pong 89 to 117 kilometers per hour na lakas ho ng hangin. Ang typhoon at super typhoon, yan po yung medyo nakakatakot na umaabot po sa 185 kilometers per hour na lakas ng hangin. Pataas ho yan. Pero ang typhoon at super typhoon, hindi naman maraming ulan ang ibinibigay, pero napakalakas po ng hangin, yung tinatawag natin na life-threatening po talaga na lakas ng hangin at medyo delikado po yan. Ngayon naman marami nagtatanong dahil nga po sobrang aktibo pa rin ng habagat, kahit wala na po tayo sa red warning alert, nasa orange and yellow pa rin po tayo, may mga lugar pa rin na apektado po ng heavy rainfall warning at medyo madami pa rin po yung mga lugar na yan. Ngayong hapon po ng Martes, ay meron po tayong inaasahan na orange warning po ito ha, 100 to 200 millimeters na dami ho ng pag-uulan dyan po sa may Zambales, sa may Bataan at Occidental Mindoro. Yellow warning naman tayo na merong 50 to 100 millimeters, so dami ho ng pag-uulan dyan po sa Metro Manila, sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Pagdating naman ho ng Wednesday po ng hapon hanggang sa gabi, meron po tayong yellow warning naman na 50 to 100 millimeters sa dami ho ng pag-uulan sa may La Union pa rin, sa may Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Halos pare-parehas yung mga lugar. Meron pa rin tayong aasahan po na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan. So, pagdating naman po ng susunod na araw, Webes ho ng hapon, dyan po sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Lahat ho ng mga lugar na binanggit ko ay sobrang naapektuhan ng habagat, pero hihina naman po ng hihina ang habagat sa mga susunod po na mga araw. Hindi naman porket sinabi hanggang sa third week ng August magiging malakas pa rin to. Sa third week ng August, medyo mahina na to at hindi na ito masyadong mararamdaman. Basta, walang papasok ho na panibagong bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. At sinabi ko, ngayong Agosto, nasa 2 hanggang 3 bagyo lamang po, 2 hanggang 4 na bagyo po ngayong Agosto. At nakakapangalawa pa lamang po tayo, no? Meron pang 2 ine-expect and hopefully, pag-pray natin na yun po ay hindi matuloy na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat kabi-kabilapot, dikit-dikit yung mga bagyo na nasa labas ng ating par. Merong Pelo, meron pong Chanhom, at meron pang 2 LPA sa labas. Ito naman po ay nasa labas at wala sa loob ng ating par. Pero pwedeng magkaroon ng connection yan sa hangin ng habagat o southwest monsoon. I-explain ko rin kasi ganito po, no? Ang sinasabi ng mga kababayan natin, nasa El Nino season tayo. Sinabi na ho ng Pag-asa yan. Pero bakit puro ulan ang ating nararanasan? Ganito po. Hindi po kasi porkit sinabing El Nino o Super El Nino, wala na ho tayong pag-uulan na mararanasan. Pag sinabing El Nino, ganito po, no, o Super El Nino, malimit o hindi naman masyadong marami ang mga bagyo na papasok, pero may mga pag-uulan pa rin po tayo na aasahan. Ngayon po kasing season na ito, talagang August, no, ay nasa habagat season pa tayo. Kapag El Nino, mas mapapaaga o mas maagang matatapos po ang habagat o rainy season. Ine-expect po na ang El Nino, Super El Nino ay mararamdaman pa late po o pag malapit po matapos ng 2026. Simula October, November hanggang sa December, dyan po mararamdaman. Ibig sabihin itong mga pag-uulan na ito ay matatapos din po sa loob po ng ilang mga buwan. Kaya dapat ay sulitin na lamang po natin at huwag tayo masyadong magreklamo kung ba sa mga lugar natin kinakailangan mag-asikaso po tayo. Ngayon, eto po, sa mga low-lying areas po, no, mga paalala ko, sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, kinakailangan po i-double check pa rin natin yung mga lugar kung may mga nakakalat na mga basura, pwede natin pulutin. Ilagay natin sa maayos na tapunan dahil yan kasi ang pinagmumula ng mga biglaang pong pag-flow ng tubig o pagbabaha. Sa mga lugar naman po na mababa, yung mga malapit sa ilog sa karagatan, pwede hong lumikas do. Alam ko yung iba binabaha na, pero wag na ho tayong mag-risk ng ating buhay kung alam naman natin yung lugar natin hindi safe. Kailangan din merong go bags, importante ho yan. Meron dapat tubig, pagkain, merong gamot, meron hong cash,
charge ang lahat ng mga phone, power bank, dapat naka-unplug po ang mga appliances para hindi po delikado kapag pinasok po ng tubig. At kinakailangan din po yung mga dokumento, kailangan nakalagay sa maayos na lugar na hindi mababasa dahil sobrang importante na yan po ay nakatago. Gayun din ito, importante. Pag-pray natin sa Panginoon ng habagat po ay tumigil na po sa pagpapaulan dahil parte ng Metro Manila, ilang bahagi po ng kanluran ng Visayas ay lubog na ho sa baha, lalo na po ang Benguet. Dahil po sa ilang araw na tuloy-tuloy po ng mga pag-ulan. Pero asahan nyo, ngayong araw po ng Martes, hindi na kasing kagaya ng kahapon o ng Lunes yung mga ulan na atin pong mararanasan. Bagamat meron pa rin po mga pag-uulan, ay hindi na ito kasing dami po dahil nasa orange to yellow warning na lamang po tayo. Bagamat hindi pa araw, ganun pala talaga, kailangan pa rin natin magtiis at maghintay na dapat po nakaredy tayo sa ganitong mga pagkakataon. Ngayon po, isummarize natin ang ating update. Pangunahing weather system pa rin natin siyempre ang habagat o southwest monsoon sa may kalurang bahagi ho ng ating bansa. Ang pangalawa nating weather system na minomonitor ay ang bagyo na nasa labas ng ating PAR. Ito pong may international name na Phalo. Sa ngayon, mababa ang chance na pumasok sa PAR, pero kailangan pa rin nating i-monitor dahil pwedeng magbago. Ang mga bagyo naman kasi nagbabago ang track, ang direction po niyan. So, kailangan nakaantabay po tayo. So, ito po, marami naghihintay. Bago ko ho tapusin yung update natin, meron ho tayong Bible verse. Siyempre, ito yung pabaon ko sa mga kababayan natin para hindi ho tayo matakot at meron po tayong panghahawakan galing po sa Diyos. Ito po yung matatagpuan kung may mga Biblia po kayo sa Pilipos sa chapter 4 verses 6 hanggang 7. Ito pong sinasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ay mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. So napakalinaw po at napakasarap pong pakinggan ng salita ng ating Panginoon at sinabi ho niya dito na huwag ho tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ano ba yung mga bagay na yan? Sa mga nangyayari ngayon, may mga bagyo, may mga lindol, pagbabaha sa ating mga pagkain, mga dadamitin natin, lahat po ng kailangan natin sa pang-araw-araw ay hindi po natin kailangan kabalisa. Bagkus kinakailangan natin na ipagkatiwala ito sa Panginoon na ipoprovide niya po yung mga bagay na ating hinihiling on. Mga bagay na kailangan natin. Pero syempre, kinakailangan natin manalangin sa Panginoon sa mga bagay na yan para makita po ng Diyos na talagang sa mga ganitong sitwasyon ay lumalapit tayo pero hindi dapat sa mga sakuna lamang. Kahit po walang bagyo, walang mga lindol, walang baha, dapat lumalapit pa rin po tayo sa ating Panginoon para makita niya na talagang hindi lang natin naaalala ang Diyos kapag merong mga malalakas po na mga pag-uulan o mga bagyo. Muli ako si Kuya Francis, ang inyo pong tagapaghatid ng balita ngayong araw po ng Martes, August 11, 2026. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.